Sigurado pong magngingit-ngit sa galit etong mga DDS. Sigurado ring apektado dito si Sara Duterte. Ano daw kasi ang sabi ni Sara Duterte? Hindi ka marunong maging presidente. Hindi mo alam kung paanong maging leader. Wow! Coming from Sara Duterte. Siguro kung yan ay galing pa sa isang katulad ni Atty. Leni Robredo, maniniwala tayo. Pero hindi kasi yan kayang sabihin ni Atty. Leni Robredo eh. Hindi yan lalabas sa bibig ng isang katulad ni Atty. Leni Robredo. Kakaiba talaga na napaka-special ni Sara Duterte. Mukhang nasa kanya na ang lahat. Nakademonyuhan at kabulastugan. Sinalo niya lahat. Ano daw? Meron daw siyang 5 listahan, sabi ni Sara Duterte, na mga dahilan na pwedeng ika-impeach ni PBBM. So ano ang nangyayari ngayon? Kayo ang may pang-apat sa isang araw. May 3 na, anyway, at pang-4 nga ay susunod na impeachment complaints na nakafile na po. Kayo ang gustong ipatanggal ng mga kababayan natin. Tapos sasabihin nyo, or kayo yung may gana na walang alam sa pagiging presidente ang nasa Malacanang. Nako, ay tingin-tingin sa sarili, Sara Duterte, dahil kung ang pagbabasihan dyan ay yung mga patunay, sabihin na natin, yung mga resibo, abay eto po, may isang resibo. Ang sabi dito, pinakamataas na kita ng bansa sa kasaysayan na itala sa pamumuno ni President Marcos Jr. Ay parang gusto kong maniwala dito. Kahit ako'y naniniwala na isa sa magaling na presidente natin ay si Pinoy. Pero gusto kong maniwala dahil positibo ito para sa ating lahat. At ang maging resulta nito ay mabuti at maayos na bansa. Ang sabi dito, I am happy to announce, sabi ng Secretary of Finance na si Ralph Recto, I am happy to announce that total revenue collection for 2024 is expected to reach 4.4 trillion, surpassing the full year target of 4.2 trillion. Yan ang kita. Yan ang revenue ng ating bansa sa buong isang taon. As a percentage of GDP, the emerging revenues will climb to 16.7%, the highest in the last 27 years. And our emerging non-tax revenues for 2024 are expected to reach 0.6 billion, the highest ever recorded. Ang sakit na ito, no? Napakasakit na balita na ito para sa mga taga-suporta ni Sara Duterte, para sa mga diehard. Siguradong dahil dito sa narinig nilang ito, abay siguradong magiging abala na naman yung mga yan para baliktarin ang sitwasyon at maghanap ng kasiraan ng ating bansa. Dahil ang tinatarget naman nila, akala nila ay si PBBM. Diba? Pero ang totoong tinatarget at sinisira na itong mga diehard na ito ay ang ating bansa. Congratulations, Pangulong Bongbong Marcos. Sana lahat ng susunod na Pangulo ay kasing weak mo rin at bangag tulad ng sinabi ng mga DDS. So ito pala yung weak leader at bangag na leader. Good luck!